naway mapalalahanan mo sila upang sila po ay makapagpapatuloy. Dahil ang sabi mo nga, ang sino mang magtitiis hanggang sa wakas, siya lamang Panginoon ang maliligtas. Kaya ma, sa hapong ito, pangunahan mo kami. Ano man po ang mensahe mo, ano man po ang layunin mo, ano man po ang nais mo, ikaw po Diyos ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Marami pong salamat, tabunan mo ang iyong lingkod, gawin mo siyang mouthpiece. Nanawa ang mouthpiece na ito ay patuloy na mapapakinggan at mapapaniwalaan, Panginoon. Habang ang mouthpiece na ito ay sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. Kumilos ka nawa sa aming buhay upang, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay makakadama, Panginoon, ng isang maayos na pamumuhay, isang matagumpay na buhay, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Hindi ang anumang bagay, Panginoon, sa lupang ito ang siyang makapag-iwalay sa amin sa pag-ibig. Hindi ang kasalanan, Panginoon, kung kami, O Diyos, nanalaman sa iyong mga salita. Hindi anumang rules and rituals, O God, na ginagawa namin o napapakinggan namin para maging mabuhay kami bilang isang mananampalataya. Kundi ang iyong kalooban, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong kabutihan, salamat sa mga biyaya, salamat sa paalala. Salamat sa iyong mayamang salita, Panginoon. At nawa sa hapong ito, amin po ito mapapag-aralan. Sana mapakinggan namin ito mabuti. Yes, Jesus. Upang maintindihan namin, Panginoon, ang nais mo at layunin. Sana wala pong madistorbo. Sana wala pong magpalakad-lakad, Panginoon. Sana wala pong gagawa na hindi ka nais-nais upang hindi namin mapakinggan ang salita. Yes, Lord. Yes, Dahil ang Jesus. salita mo ay mabisa, ang salita mo ay kapangyarihan, Panginoon. Yes. Maraming salamat. Dagilain ka, Panginoon, at sambahin ka, Panginoon. Ito po ang ating isang pagdalangin sa pangalan In mo. Jesus' name, Amen. amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hindi po, yung umihi na po. Para pagkatapos umihi, huwag na po tayo paikot-ikot na para tayong grupong sila. Umupo na po tayo pagkatapos natin magbasa ng salita ng Panginoon. Okay? Buksan po natin ang 1 Timothy chapter 4 and verse 7. Asan po yung tagaan natin? Kaya marami tayong babasahin ng salita ng Panginoon. 1 Timothy chapter 4 and verse 7. But refuse profane and old wives, fables, and exercise thyself rather unto godliness. Yan po. Makakaupo niyo po tayo. Sige po, po kayo mahiyak. Umupo na po kayo. Sige po. Train yourself in godliness. Okay. Yan po yung ating tema, kapatid. Train yourself in godliness. Yan po yung tema natin. Yeah. Okay. So, ito yung sulat ni Apostol Pablo para educate si young Timothy. At the age of 16, naging pastor na po siya. 16 years old si Timothy, pastor na po siya. Kaya, tinuturuan siya ni Apostol Pablo para disiplinahin. Para disiplinahin ang kanyang sarili. Ulitin ko, para disiplinahin ang kanyang sarili. Hallelujah. Sa mga Diyos na pamamaraan. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Ang nais ni Apostol Pablo para kay Timothy ay magkaroon siya ng spiritual maturity. Isipin nyo si Timothy, 16 years old pa lang, pero nagpa-pastor na siya. Gusto ni Apostol Pablo na matrain pa siya to become spiritual mature. Magmamature. Gusto niyang matrain siya, mga kapatid, hallelujah, na para maging katulad talaga ng ating Panginoon. Maging imitator o tagagaya ng ating Panginoon.
Hallelujah. Mas mainam na ang Panginoon ang magaya. Kasi ang mundo natin ngayon, uso ngayon ang gaya-gaya. Di ba? Amen. Pag nag-fishbowl ka rito, sa susunod, meron ng fishbowl doon, may fishbowl na sa susunod. Kasi gaya-gaya. Di ba? Pagka nagkulay pula ka ngayon, lahat nagkulay pula. Kasi gaya-gaya. Pagka gusto mong ng transformation, meron na rin ngayong kalaban si Paulo Ballesteros ng yung transformation sa mukha, mga kapatid. Kasi nga, gaya-gaya. Ayan. Yun yung salitang gaya-gaya. Pero sa spiritual sense, mga kapatid, ang nais ng Panginoon, magaya natin siya. Kaya mag-mature, mga kapatid, hindi magiging isip bata o batang isip, hallelujah, kundi magmamature, mga kapatid. Pero hindi magagawa lahat ito ng buhay, o hindi natin magagawa lahat ito, mga kapatid, yung maturity, kung hindi rin po tayo mag-e-effort. Kung hindi rin po tayo, mga kapatid, magpupusa. Kung hindi rin po tayo gagawa, mga kapatid, hallelujah, through the help of the Holy Spirit. So sabi ko nga, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, nandyan na yan, pero kailangan mo talagang susugan sa pamamagitan, mga kapatid ko, hallelujah, ng patuloy na pagsasaliksik. Kailangan i-train mo ang sarili mo para maging maka-Diyos, mga kapatid, hallelujah. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, ang training ni Apostle Pablo kay Timothy rito, para madisiplina, maturuan, para magkaroon ng insight about, mga kapatid, sa spiritual na mga bagay. Para matuto, mga kapatid, hallelujah. Kaya lang, sa bawat isa sa atin, para matuto tayo, meron tayong goal. Hindi basketball goal. Kundi goal, mga kapatid, para matuto tayo, mga kapatid ko, sa buhay natin. Everybody say amen. Kaya ito yung sinabi ni Apostle Pablo sa 1 Timothy chapter 1, verse 3. Ayan. Sahin ko 1 Timothy chapter 1, verse 3. Ganito ang sabi. Kung paano ipinamamanhi ko sa inyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia upang may pagbilin mo sa ilang taon na huwag magsipagturo ng ibang aral, di huwag makinig sa mga kata at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwala mula sa Diyos na nasa pananampalataya ay gayon din ang ipinamamanhi ko ngayon. Yun yung gustong ipakita ni Apostle Pablo kay Timothy. Huwag kang basta-basta nakikinig. Siguraduhin mo yung aral. Kailangan yung aral, yung salita. Kaya nga, ang bawat napapakinggan natin, yan ba ay nakasulat, yan ba ay binase sa salita ng Panginoon. Huwag kang masyado kasi, ngayon mga kapatid, uso ngayon ang services mga kapatid ko na rituals na lang, programs, hallelujah. Sa loob ng church mga kapatid, marami ng clowns mga kapatid ko, nagpapatawa, hallelujah, sa pulpito, marami ng mga sundalo, may mga boy scout, mga kapatid, na nagmamarch sa patungong pulpito. That's rituals and services mga kapatid, rules. Nagawa ng tao, hindi gawa ng Diyos. Kasi nga, kaya sabi ni Pablo, huwag kang basta-basta naniniwala, huwag kang basta-basta nakikinig, pakinggan mo ang sinasabi ng kasulatan. Kung ito ay nakasulat, paniwalaan mo, pero pagka hindi nakasulat, ay huwag kang basta-basta naniniwala. Dahil pagka naniniwala kasi hindi naman nakasulat, ang tawag sa'yo, mapaniwala. Mapaniwala ka lang. Bakit? Kasi nga, rules. Kasi nga, mga kapatid ko, ito yung kinamulatan. No, sir. Kaya nga, we have to train ourselves in godliness. Yung maka-Diyos talaga ng prinsipyo. Yung maka-Diyos na pagtuturo, mga kapatid. Ang isang taong mature, hindi natatangay, mga kapatid ko, sa mga salit-saling salita ng tao na hindi galing sa banal na kasulatan. Hindi mo ako makukumbinsi kung kukumbinsin mo about God, mga kapatid ko, pero hindi naman nakasulat. Hindi mo ako makukumbinsin kasi kailangan nyo nakasulat. Everybody say amen? Yung bang, kasi mayroong mga umiikot, mayroong mga nangangaral, mga kapatid ko. Hallelujah, pati nga birthday, mga kapatid. Pati nga pagkasal, birthday, hindi nadadalo, bawal, mga kapatid. Bawal ang kumain ng baboy, bawal kumain ng mga walang kaliskis, bawal kumain, mga kapatid.
Yun yung lumang tipan. Pero kailangan basahin mo mga kapatid na tinapos na ito ng Panginoon sa bagong tipan mga kapatid ko. Huwag kang kumain ng baboy. Kung araw-araw mong kinakain, patay ka talaga. Yes. Amen. Patay ka. Totoo yan. Yung kapitbahay namin, araw-araw kumakain ng baboy, hindi nagtagal, patay. Pero ang sabi ng Biblia, hindi bawal. Yes. Amen. Pwede mong kainin, kahit putikik, pwede mong kainin kung gusto mo. Yes. Ha? Kaya lang yung rules. Oh, bawal ang birthday. Pero nakikikain sa birthday. Oh, ba't ganun? Nakita ko nga isang araw eh. Bawal ang birthday sa amin, bawal. Pero pwede akong kumain sa birthday. Sa mama, okay? Rules. Everybody say amen? Kasi kung minsan mga kapatid, kailangan natin masigurado talaga. Yung kasiguruhan mga kapatid, kasi ito, involved din yung faith eh. Yes. Involved sa atin yung faith mga kapatid. Kailangan yung pananampalataya natin nakasalig talaga sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa turo ng tao mga kapatid. Hindi sa turo. Kasi kung turo ng taong susundin ay ang dami, hindi mo kayang sundin. Yun nga Bible, hindi nga masunod-sunod mga kapatid ko. Magkadagdag ka pa mga kapatid ko ng another turo. At yun yung sasambahin mo mga kapatid. Amen? Ha? Everybody say praise the Lord. O palapakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Yan yung mga pagkisipiyan mga kapatid ko sa panahon ito. Gusto ni Apostle Pablo, una sa lahat maging godly ka. Maging maka-Diyos ka. Anuhin mo yung rules, anuhin mo yung services mo, anuhin mo yung filosofiya mo. Kung hindi ka maka-Diyos, ay importante maka-Diyos. Ano ba ang pagiging maka-Diyos mga kapatid ko? May Diyos na sinasamba? Kaya maka-Diyos? No sir, ang daming tao may Diyos sinasamba. Pero hindi naman mga kapatid ko nakikita sa pagbabago. So number one talaga mga kapatid ko yung change of life. Change of behavior, change of character mga kapatid ko. The way na tayo ay sumasamba sa ating Diyos na buhay. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yung gusto, first and foremost, yung gusto ni Apostol Pablo para sa atin sa panahon ito na maging maka-Diyos. Maging godly. Everybody say amen. Dahil pagka naging maka-Diyos tayo, hindi raw tayo mga kapatid ko babagsak kailanman. We are more than conqueror in Christ Jesus. Amen. Kahit na nga may problema ka sa buhay, kahit na may suliranin ka darating sa buhay mo, you are more than conqueror. Bakit? Iba talaga mga kapatid, pag na-train tayo sa pagiging godly mga kapatid, kahit na may pagsubok pa darating sa iyo, iba talaga mga kapatid ko, will train ka sa mga salita ng Diyos. Kasi yun yung nagbibigay sa iyo ng maturity. Ang maturity hindi na natitisyo dyan eh. Yes. Amen. Hindi na nagdadamdam yan. Amen. Hindi na nung maalis sa church. Yes. Oo, hindi yan nagtatampo. Oh. Pagkatampuhin ka pa, mature pa. Kailangan mo pang i-train ang sarili mo. Tabi-tabi po, pinasasabi lang po ito ng Diyos. Baka sabi nyo, akin to, Lose. Hindi naman talaki nagkikita. Alam ko ba mga buhay-buhay nyo? Wala akong pakialam sa buhay nyo. Ang pinapakialaman ko, yung spiritual sense nyo. Pinapakialaman ko, yung buhay ng bawat isa sa atin na maging godly tayo sa harapan ng Panginoon. Gusto lang mag-mature tayo. Yes. O malalaman nyo pa sunod-sunod. Kung ano yung magiging mature Yes. na Kristiyano. Totoo yan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oo, sa totoo lang mga kapatid, ang isang mature, mga kapatid, di na nagre-reklamo yun eh. Wala na reklamo yan. Sige lang na sige yan. For the cause of Christ. For the cause of God. Wala reklamo mga kapatid. Kahit mainit mga kapatid eh. Kaya nga may pamaypay. Wala nang reason sa mature na Christian. Yes. Di ako magsimbangan kasi wala akong mamasahe. Ang dami ng pera. Ang pera ay pinauna na sa'yo. Sigurado makakapamasahe ka. Ang reasons mga kapatid ko, kasi masama ang pakiramdam ko, ay ang dami ng solusyon mga kapatid na sinasabi ng Apostle Pablo para tayo maging sapat at ang gusto niya maging godly tayo. Kaya i-train natin ngayon sa panahon ito. Bakit mga kapatid? Kailangan i-train ang ating mga sarili. Hallelujah. Kailangan lumago yung faith natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi kailangan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, pagtitiwala. No matter what, ano man ang mangyari, mayroon kang pananampalataya. Ano man pagsubok na darating sa'yo, mayroon kang pananampalataya. Yun yung mature, mga kapatid, na sumasampalataya sa Diyos sa buhay. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Nananatili ka kung ano yung kinagistan mong aral.
ang aral ng Biblia. Amen? At sampalungin ka pa. Hindi ka atras mga kapatid kasi ang pagtitiwala mo nasa